Alright, welcome back mga ka-Johnny. Andito po muli ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, like, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about ola update, ola review at ola happenings, usapang ola, usapang utang. So yun mga ka-Johnny, ito. Sa mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga update do sa mga OLA na tinatanong ninyo sa akin, alam ko naman kung ano yung update na gusto nyo malaman, kung may na-read na ba, kung meron na bang na-revoke, meron na bang na-cease and desist. Hanggat wala po ako ina-upload, ibig sabihin po wala pa pong update kahit si SEC o kahit sa mga mainstream media o yung mga nare-raid. At nagpo-post din naman sila, sila sa kanila rin naman galing yung mga ano ko, yung sinishare ko sa inyo. Nga lang, mabilis tayo mag-update dito sa channel natin dahil lagi tayo nakatutok about sa OLA happenings, sa mga ganyan, sa mga OLA raid. Dahil ito talaga yung aking naging target, lagi maging mauna sa pag-update sa mga nangyayari na mga mabawasan naman yung mga abusadong online lending app at saka yung mga matataas din ng interest. Alam po yan yung mga gusto nyo malaman na mawala. Pero wala tayong update ngayon. Yung huling update, yung kay Captain Sabino pa, saka yung kay Rendon, yun pa yun. Yun lang yun. So, medyo may mga tanong tayo dito sa comment section na sasagutin muna natin. Dahil wala naman tayo masyadong update dito sa mga gusto nyo malaman. So, may nagtanong sa atin dito shoutout sa'yo, Sir Dave Puno. Ang tanong niya is, magkakakaso po kaya ako kung di ko babayaran? Sabi nyo, pinuntahan po kayo, di ba? Po, ano po magandang gawin ko, sir? Yes, sinabi ko na pinuntahan kami rito. Nag-iwan pa nga. Ang siguro tinatanong na itong Ola is yung Digido. Pinuntahan naman talaga kami rito sa Valenzuela. Legit yun, totoo yun. Pero kung tinatanong nyo magkakakaso ba sila o magpapalo sila ng kaso sa inyo, malabo pa sa sabaw ng pusit na maggawa nilang mag-file ng complaint o mag-file ng case sa inyo. Lalo na't kung ang lending company is a loan shark katulad ni Digido. Malayo pa yan. Paniwalaan nyo ko, dahil talagang wala ako narinig na online lending na nag-file ng kaso. Kahit nga ang home credit. Sige, ibalik ko lang yun, no? Sa Ion, no? Legit yung Ion. Meron akong utang dyan, 2 years. Pero hindi mo sila nag-file ng kaso sa akin. Pero binayaran ko nga lang, nung nag-file na sila, nagdala na sa akin ng demand letter at kinausap ko naman sila, nakapag-cooperate ako at yun, inunti-unti ko hanggang sa matapos ko yung utang ko na principal amount doon sa Ion. Kaya kung natatakot kayo, nakakasuhan kayo, wala kayong dapat katakutan dyan. Paalala lang, wala kayong dapat katakutan na kaso kasi kung magkakakaso man sila, is small claims court lang yun. Pag-uusapan lang yun ng judge, yung nagpautang at ikaw. Pero walang kaso-kaso na mapupunta. Yung criminal record siguro yung kinakabahan dito ni Sir. Ang criminal record is sa mga kasong estapa lang yun, tsaka swindling. Ngayon, kung ikaw naman yung nagbabayad doon sa OLA na nahiraman mo, at bigla ka lang naipit naman talaga dahil nga sa hindi mo na mabayaran, dahil nga sa binaon ka na sa utang, dahil sa taas ng interest ng mga online lending apps na ito, ay wala ka pong dapat ipakamba at wala kang dapat katakutan doon sa mga sinasabi nilang magpapile sila ng case. Okay, then ito yung pinakagustong nag-comment dito, no? Pakita ko sa inyo yung sinabi ni... So ito, shoutout din sa iyo, Ma'am Janet Aguilar 4545. Hi, just want to share. Today I went to Southern Police District and reported all the OLA that I'm in debt with. Hindi ako nakakabayad since November 4, 2023 and they have been harassing and threatening me non-stop since then. As of now, since I've learned how to block them, nabawasan na sila. I used to get calls like 100 a day and text messages na I know kung ilan per day. I've been suffering from depression and anxiety since then. The SPD or the Southern Police District recommendation is to change SIM card, uninstall all the lending apps, and restore phone factory settings. They told me not to pay anymore. Aside from the huge interest, they are all illegal. I submitted my list of OLA and reported their unjust debt collection. I was told that they will call me if meron silang na-read from list of OLA that I have. May karugtong yan. One thing more, for a few days from November 4, I have reported them to SEC and said the same thing. To all who are stressed and suffering from depression like me, I encourage you to report them. Bigyan nyo ng panahon na i-report sila. And to never borrow from OLA. Our experience should serve a lesson to all of us. Yes! Tama si Ma'am Janet Aguilar.
Yun din naman sasabihin sa inyo pag nag-file kayo ng complaint. Pero ang kagandahan kasi sa pag-file ng complaint sa mga tamang ahensya like BNP, NBI, Cybercrime, SEC, kasi yun lang na sasabihin nila dahil mahihirapan din silang i-trace yan dahil nga hindi sila nagsasabi ng tunay nilang address. Laging mga maling address ang ibibigay nilang information dyan sa mga ahensya ng SEC. Pero kung kayo nakapag-file naman talaga na ng complaint dahil nga sa harassment nila at sa unfair debt collection practices na ginagawa nila is malaking bagay po yan para mapatunayan na kayo po ay biktima ng mga online lending apps. Hindi yung, kasi yung iba naiintindihan ko yung kahihiyan dahil pag usapang utang takot tayong mabulgar yan marami akong nakakausap dyan na hindi nga nila magawa dahil nga natatakot silang pag-usapan sa lugar nila, pag-usapan sa pamilya, matakot na baka awayin sila, magkaroon sila ng problema dahil lamang sa utang dyan sa mga online lending. Pero mas maganda, pakita nyo na nagkamali lang naman kayo na humiram dyan sa mga online lending at nagkaroon lang kayo ng tapal system kaya lumaki at dahil sa mataas na interest. Kaya mas maganda talaga ipaalam nyo sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga kaibigan ninyo kasi may mga contacts na nadadamay na hindi naman talaga nila binigay o ini-reference at tinawagin lang ng mga online lending. Pero maganda kasi kapag nag-file ka ng complaint, kung gamitin man ng mga agent, ng mga OLA agent yung iyong informasyon at i-post ka sa Facebook, social media, malaking bagay na yon para mas madali nilang matuntun o kung ano man o kung sino man yung OLA o yung agent na nag-post yan sa inyo, mas madali na lang magawaan ng file ng complaint. Pero mas maganda pa rin yung sinabi nga na magpalit ka na lang muna ng SIM card, block mo, uninstall mo kasi nga harass naman sila at saka illegal naman ng operation ng pagpato ng interest. Talagang yun ang talagang sasabihin ng mga otoridad tungkol dito sa online lending apps. Kaya medyo yun lang dahil hindi tayo masyadong nakakapag-update dahil nga hirap din hanapin yung mga tamang address ang mga OLA na ito. So yun mga kadyani yung tamang payo ni Ma'am Janet Aguilar. Gawan nyo ng paraan na magkaroon kayo ng panahon na i-report sa mga tamang ahensya ng gobyerno para magkaroon kayo ng peace of mind dahil mas makakatulong sa inyo yun, sa inyong mental situations dahil nga yung iba dyan di nakakatulog, di nakakain hanggang sa nagkakaroon na ng anxieties, depressions, and stress. Kaya sundin nyo nilang siguro yung payo ni Ma'am Janet. Kahit naman ako ganyan, ginawa namin, di ba? Nag-file kami ng complaint. O di tahimik ang mundo namin, kahit na magkaroon ng problema, i-post kami. Alam namin na pag binalik namin sa PNP yon, mayroon na silang mga ebidensya pwedeng gamitin laban sa kanila. So yun mga kadyani, sana medyo nakasagot tayo ng konting mga tanong dito. At ito ang new lingkod ka, Johnny na Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.